Magandang araw mga kasambahay. Papakita ko sa inyo ang video ng iba't ibang luto sa bawat araw. Simpleng luto lamang ang aking mga niluluto. Sariling recipe ko ito. Nung araw ng Sunday ay ang niluluto ko inihaw na manok. Minarinate ko ito sa tuyo, kalamansi at bawang sa loob ng 1 oras. Makalipas ang 1 oras ay inihaw ko na ito sa uling at ayan, mabango na ang usok at umusok-usok na dahil mabilis lang naman ito maluto. Ayan na ready to serve na ang aming pananghalian na inihaw na manok. Pagkatapos kong magluto ay naghain na rin ako upang makakain na ng pananghalian. Ang niluluto ko naman nung araw ng Monday ay tinolang isdang tanigi. Ito ang aking sangkap, isdang tanigi, kamatis, at saka sibuyas, luya at tanglad. Ito naman ang aking gulay, patula at malunggay. Naglagay na rin ako sa kaldero ng tubig at pinakulo-kulo ko na at pagkatapos kumulo ay nilagay ko na lahat ng sangkap. At ayan, mukhang maluluto na nga at nilagyan ko na rin ito ng asin upang may timpla ang tinolang isda. At pagkatapos ay inilagay ko na ang malunggay. Sariling harvest itong aming gulay sa aming bakuran. Haluin ko lamang ito ng bahagya dahil mabilis lang maluto ang malunggay. Ito ang aming ulam nung araw ng Monday, tinolang isda. Masarap ang gulay pag may sariwang malunggay. Ayan, ready to serve na ang aming pananghalian. Pag nagluluto ako pananghalian hanggang hapunan na. Ang sunod ko naman ay nung araw ng Tuesday. Ang niluluto ko nung araw ng Tuesday ay giniling na beef at ginisang sigarilyas at itlog na niluto ko sa tubig. O, di ba? Sa tubig ko lamang niluto ang itlog. Hindi ko na ginilagyan ito ng mantika. Dahil masarap ang itlog pag sa tubig mo lamang ito lulutuin. Ito ang aking sangkap, giniling, at saka carrots at patatas, sibuyas at bawang. Hiniwa-hiwa ko na ito, tapos ko na yan hugasan, kaya tapos ko na rin yan hiwain. Ang gulay ko naman, nakapartner niyan ay sigarilyas. Hinugasan ko na rin ang sigarilyas pero hindi ko pa ito nahiwa-hiwa dahil una kong isasalang ay ang giniling na beef. Naglagay na rin ako sa kawali ng mantika dahil mainit na itong kawali. Konting mantika lamang at inilagay ko na rin ang sibuyas at saka bawang. Sabay ko nang ilalagay doon rin ang kanilang punta at inilagay ko na rin ang giniling at hahaluin ko lamang ito ng bahagya upang mamix ang sibuyas at saka bawang. Pagkatapos ko nitong hahalo-haluin ay tatakpan ko muna ito at habang naghihintay ako na maluto ang aking giniling ay maghihiwa na rin ako ng gulay kong sigarilyas. Para sabay-sabay na, ganun talaga pag nandito tayo sa kusina. Pagkatapos ko nga hiwain ang sigarilyas ay sunod ko na rin naghiwa ang sibuyas at saka bawang at nagsalang na rin ako ng kawali sa kalan at nilagyan ko na rin ito ng mantika at ayan, hahalo-haluin ko lamang yan hanggang sa magiging brown ang bawang at sunod ko nang ilalagay ang sigarilyas pero mukhang puno ang aking kawali. Ayan, di bali tatakpan ko lamang yan at pag nagluluto na ay kasya din yan sa kawali. At habang tinatakpan ko yan ay hahaluin ko
ang aking ginisang giniling. At ayan, nagkulay brown na nga ang giniling, kaya ilalagay ko na ang patatas at saka carrots. Pagkatapos ay hahalo-haluin ko lamang ito ng haluin upang mag-mix ang lasa. Lalagyan ko rin ito ng patis upang may timpla ang aking ginisang giniling. Pagkatapos ko lalagyan ng patis ay tatakpan ko ito at nagpakulo na rin ako ng tubig para sa lulutuin kong itlog. Yang tubig ay nilagyan ko yan ng konting suka at kumulo na kaya nilagay ko na ang itlog. O, di ba? Pagkatapos habang hinihintay ko ang niluluto kong itlog ay hahaluin ko na ang sigarilyas dahil mukhang naluluto na ito. Mabilis lang kasi ang gulay maluto. At ayan na, ang aking poached egg ay naluluto na, sa tubig lamang iniluto para makabawas rin ng mantika. O, di ba? Marami talaga ako magluluto ng ulam sa tanghali dahil ang niluluto kong ulam sa tanghali ay hanggang hapunan na namin yan. Ayan, ready to serve na ang aking ginisang sigarilyas at ginisang giniling. At ayan naman ang aking nilulutong poached egg. Maghahain na ako para sa pananghalian. Yan ang ulam namin nung araw ng Tuesday. Ang susunod kong video ay ang ulam naman namin nung Wednesday. Nagluluto ako ng steam isdang talakitok at ginataang gulay na kalabasa. Nilagyan ko rin ng sitaw. Ayan ang aking sangkap, isdang talakitok, kamatis, at saka kalamansi, asin at luya lamang. Simpleng steam isda lamang. Una kong ilalagay ay ang asin sa isda. Pagkatapos ilalagyan ko ito ng kalamansi at ilalagay ko na ang kamatis at saka luya. Pagkatapos ay babalutin ko ito ng foil at ilalagay ko sa steamer. Nagpakulo na ako ng tubig sa steamer upang ilalagay ko ang isda. Pagkatapos ko ito balutin. At habang hinihintay ko na maluluto ang isda, isinalang ko ito sa steamer, ay hihintayin ko lamang ng 20 minutes hanggang sa maluto ito. Pagkatapos ay nagluluto na rin ako ng ginataang gulay na kalabasa. Ito ang aking sangkap, kalabasa, okra, sitaw, at saka gata. At mayroon din akong sibuyas at luya at asin. Nilagay ko na sa kawali ang pangalawang gata at pinakulo-kulo ko na ito. Pagkatapos nito kumulo ay nilagay ko na ang luya at saka sibuyas. Pagkatapos ay hihintayin kong isang kulo uli at pagkatapos niyang kumulo ay inilagay ko na ang kalabasa. Pagkatapos ay tatakpan ko muna ito ng bahagya ng mga 1 minuto or 2 minuto at para kumulo uli ang aking pangalawang gata na nilagay ko na rin ang kalabasa. Una kong ilalagay ang kalabasa dahil medyo matagal ito maluto kung ikukumpara sa okra at saka sa sitaw. At ayan, kumulo na nga, inilagay ko na rin ang sitaw at saka okra. At pagkatapos ay hahaluin ko ng dahan-dahan upang hindi naman madurog ang kalabasa. At sunod ko nang inilagay ay ang kakang gata. Ibuhos ko ito sa aking gulay, ang kakang gata. At pagkatapos niyan ay maglagay na rin ako ng asin upang may timpla ang aking ginataang gulay. At pagkatapos ay pakuluin ko lamang ito ng sandali at maluluto na ito. At tiningnan ko na rin ang aking steam isda dahil nakalipas na ang 20 minutes. At ayan, luto na, ready to serve na ang steam isda at ginataang gulay na kalabasa.
Yan ang aming ulam nung araw ng Wednesday. Ang sunod naman ay araw ng Thursday ay ang aking niluluto ay nilagang beef. Ito naman ang aking sangkap, patatas, sibuyas, luya, pamintang buo at saka gulay na pichay. Naglagay na rin ako nilagay ko na ang beef sa kaldero at nilagyan ko ng tubig at hihintayin ko na lamang itong kumulo ng kumulo at pagkatapos ay kumulo na nga kaya tatanggalin ko ang bula sa ibabaw. Mabilis lang ito matanggal dahil naiipon ito sa ibabaw pag kumukulo. Pagkatapos ay ilalagay ko na ang luya, pamintang buo at saka sibuyas at tatakpan ko ito hanggang sa lumambot ang karne. Simpleng lutong nilagang beef lamang ito at pagkatapos ay inilagay ko na rin ang patatas dahil medyo matigas ito kaysa pichay at pagkaayan nilagay ko na rin ang pichay dahil malambot na ang karne at nilagyan ko na rin ito ng patis upang may timpla ang aking nilalagang beef. O diba, ready to serve na. Yan ang aming ulam nung araw ng Thursday. Ang sunod naman ay araw ng Friday. Ang lulutuin ko ay mag-bake ako ng manok. Yan ang aking sangkap, manok, sibuyas, patatas, karot at buong bawang at laurel at asin. Siyempre, lalagyan ko muna ng asin si manok at lahat ng aking sangkap ay ipapasok ko sa loob ng manok upang manunuot ang lasa nito. Nahugasan ko na yan at naipatulo. Pagkatapos ko nga ilalagay lahat ng sangkap sa manok ay babalutin ko ito ng foil dahil i-bake ko ito sa loob ng 40 to 1 hour. O diba, nabalot ko na at isasalang ko na ito sa oven. At habang nakasalang ito, iset ko ang timer ng 40 minutes muna dahil dadagdagan ko lang kung medyo hilaw pa ito. Ang sunod kong niluluto ay ang aming gulay naman. Siyempre, pag araw ng Friday ay Friday Munggo. Ayan, nilagay ko na sa kaldero at pinakulo-kulo ko na. Pag ako nagluluto ng munggo, kukulo ng kukulo hanggang sa lalapot at ilalagay ko na ang kamatis, luya at saka sibuyas. Haluin ko ito hanggang sa lumapot ng lumapot. Pagkatapos ay maglagay rin ako ng patis upang may timpla ang aking munggo. At hahalo-haloin ko uli hanggang sa lumapot at ready to serve na ito. Ngayon ay luto na ang aking munggo at titingnan ko naman ang aking lagyan ko muna ng malunggay dahil masarap ang malunggay sa munggo. Hinimay ko na ito. Marami kaming malunggay at sariwa. Dito lamang ito sa aming munting gulayan sa aming bakuran. Ayan. Nahango ko na rin ang manok na binik ko at ready to serve na at ang munggo. Maghahain ako ng pananghalian. Marami ako pag nagluluto ng ulam sa tanghali hanggang hapunan na namin yan. Kaya isang beses lang ako magluto. Yan ang ulam namin nung araw ng Friday. Bake manok at saka munggo. Nung araw naman ng Sabado ay ang ulam namin puritong isdang tilapia. Nilagyan ko lamang ito ng asin, pamintang buo at kalamansi. Yan ang aking mga niluluto sa loob ng isang linggo. At ayan, mukhang maluto na ang tilapia at nagpakulo na rin ako ng tubig. Nilagyan ko ito ng kunting asin dahil ang gulay ay mag-steam ako ng broccoli. At ayan, luto na at naluluto na rin ang pinirito kong tilapia. O ngayon, alam nyo na kung anong ulam namin simula ng Sunday hanggang Sabado mga kasambahay. Simpleng lutong bahay lamang ang aming ulam, sariling recipe ko
at simple, masarap at healthy. Pagkatapos ay naghahain na ako. Yan ang ulam nung ngayong araw Sabado. Pritong isda at steamed broccoli. Yun lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa susunod kong video uli, magsisimula na naman ako sa araw ng bukas ay Sunday uli. Maraming salamat. Bye!